please let's welcome our very good friend in Pinoy Me, Jeannie Habilosa. Jeannie, come over please. Tinatanong ko doon sa likod kung okay ba mag-English. Kasi sa buong year na to, yung ginawa lang namin sa Eco Store, ay umikot ho sa buong bansa from north to south. Help them develop up level. Wait. Mag-develop ng mga produkto ng ating mga maliliit na mga communities, associations, cooperatives para maangat sa specialty market. Yun ang aming clear direction. Hindi yung kami pupunta sa grocery kasi maliit yung ating kita doon. Doon ho kami sa taas. At ang importante doon yung leveling up. So, magta-trial lang ako kasi meron kaming ginawang learning video na hindi pa tapos. Hindi ko pa na-edit. Pero gusto ko lang i-check kung may iintindihan ninyo. So, yung isa muna ang i-play natin. Tapos kung hindi nyo maintindihan, forget it. Okay? Mag-a-adlib na lang ako. Okay ba yan? Para kayo rin yung aking guinea pig. Kung ano yung reaction ninyo dito. Okay. Pero hindi muna tayo mag-play. Ang gusto ko lang yung unang mensahe para sa mga micro-entrepreneurs natin ay maraming mga merkado. At huwag niyong isipin na doon lang ang merkado ninyo sa probinsya ninyo. Kasi may merkadong province, which is your wet market, and your local grocery. Iba ho yung merkado dyan sa national market, where you have groceries, and also other stores. Merong isa pang market na mas mataas pa doon, tawag naming specialty market. So, sa pag-angat ho niyan, ng mga level, ng mga produkto ninyo, iniiba ho natin yung bihis natin. Diba? Kung pupunta kayo mag-basketball, di gamit yung shorts. Pupunta kayo sa binyag, iba naman yung outfit. Pupunta kayo sa party, ibang outfit talaga yan. Parang ganun ho yun, no? Yung produkto ninyo, papalit yan, depende sa anong merkadong pupuntahan. So, ang pinakaunang mensahe, saan kayo pupunta? Diba? Paano kayo bibihis kung hindi nyo alam saan pupunta? Yan. Sasabihin mo, oy, pupunta ako sa dance party. Hindi ka naman marunong masumayaw. Paano ka pupunta doon? Maski nakabihis ka, hindi ka marunong sumayaw, hindi ko kayo papatok sa dance party. Diba? Ganun dapat ang pag-isipan natin. So, ano yung kakayahan natin sa ating mga produkto, sa ating local area? Ano yung skills natin? Doon tayo magsisimula. Galing doon, gagandahan natin yung produkto. Depende kung saan pupunta. At kung saan pupunta, may mga rules and regulations yan. Yung pinag-usapan dito sa grocery, hindi ko kayo makakapasok kapag wala kayong mga BFAD kung pagkain, di ba? Sino sa inyo may BFAD? Wow, 4. So, 5. Okay yan. Minsan LTO, license to operate. Sino meron na products? Okay. 2. Sino may hygiene, HCCAP na certification? Wala. You see? 1. 2. So, kikita na natin nga, ito lang yung mga nag-raise ng hand ang makakapasok sa grocery sa national. So, lahat tayo na iba na hindi nag-raise ng hand, titingnan muna natin yung produkto natin from the beginning. Okay? Because don't even think grocery at this point if you do not have certifications. Which means, yung pagkabenta ninyo ay magiging either direct marketing and local marketing lang. So yung merkado ninyo is local and can be maybe national with certain areas na hindi kailangan BFAD, which is, yung problema nga ngayon, ang lahat ng mga pagkain, kailangan may BFAD. Mahirap po yun kapag walang naka-check yung hygiene ng mga produkto. So, the buong process yun ng product development, hindi ho yan magawa isang meeting na ganito. Kaya ang ginawa namin sa Eco Store, yun ang aming specialty store na nagbebenta ng lahat ng green at fair trade products.
Ang aming ginawa ho ay gumawa ng isang development plan. At itong ginawa namin the whole year last year, merong leveling up. Okay? Isa pa rin nakita namin, isang issue nakita namin sa aming mga micro-entrepreneurs ay kailangan nila ng carrier. Okay? What do you mean by that? Maski turuan mo, bigyan mo ng magandang logo, right? Maski turuan mo yung packaging, minsan hindi mo nila alam ang market access. So kami, ang aming specialization is prepare the product, create variants, put in the designers, put in the food technicians, handhold you, give the brand, and come to a specialty market. Yun ho. Kasi, maski, upo tayo dito ngayon, isa-isahin ko yung mga logo nyo, ganyan, hindi ho kaya talaga. We try to do it, hindi kaya. Kaya nga, challenge ko sina Dan at sa Pinoy Me, paano tayong gumawa ng programa na makaka-align sa development process of getting micro-entrepreneurial products up to specialty market, getting them ready for grocery market. So if you see two directions, lahat kayo makakagawa ng grocery level, kung gusto nyo, makakagawa ng high-end for specialty market, and you can create variants up on this level. Why do I say let's keep going up to this level? Kasi pag angat nyo, mas mataas yung presyo na mangyayari dyan, okay? So, I'm going to first run this video, short, hindi pa siya perfect. Pagkatapos ito, sabihin nyo kung gusto nyo ikwento ko na lang. Okay? Let's just get a reaction muna. This is about products. Okay? How do you begin with products? Up-leveling meaning into other markets that can give them bigger and much higher profit. Yung video na ito, kasi tatlo kami nagsasalita, depende sa pricing, sa costing, sa packaging, certifications, lahat ng kailangan sa product development. Kasi ho yung product development, titingnan ho yan isa-isa lahat ng products ninyo. We'll do later a general critique and assessment, okay? Pero at the end, we're going to have to see it on a bigger scale of how can we let all the Pinoy Me micro-entrepreneurs join our program kung pupunta kami ho sa regions. So kung nandun kami sa Visayas, sino sa inyo nandoon, makaka-join, no? Kasi wala pa. So, ang aming isang hindi na gusto gagawin, maglo-launch na ho kami sa March 19 ng isang brand para sa kababaihan na tawag namin the Great Women Brand. Under the Philippine Commission of Women ho ito na project at CIDA, Canadian International Development Agency, binigyan ho namin lahat ng produkto ng kababaihan na pumunta sa development program natin ng isang look and feel. Isang brand. So, pag marketing mo, pag press mo, pag media mo, lahat yan isang brand. No? And that is what we are suggesting for some of the products of micro-entrepreneurs na makakaangat. For example, meron isang micro-entrepreneur na gawa niya peanuts, Natis Peanuts Iloilo. Okay? Okay na yung benta niya, masarap na. Okay lang yung pangalan na Natis, kaya nga sabi ko sa kanya, yung Nati kilala dito sa probinsya ng Iloilo. Pero pagdala mo yan sa Manila, sasabihin nila, sino ba yung Natis na yan? Diba? Hindi ko naman kilala yan. Peanut lang yan eh. No differentiator. Nothing that will make it different. So pagpunta niya sa Manila, itong Natis Peanuts becomes a mere commodity in any grocery. Walang pagkakaiba. Pero, ang galing-galing ng babae kasi talagang hardworking siya, gusto niya mag-learn. So, what we told her is, pasok ka ngayon sa Great Woman Brand. Brand day to ngayon, grabe, hindi na siya dahil lang sa brand, sinasabi na namin sa lahat sa store, sa Eco Store, na gawa ito ng kababaihan, kailangan nyo bilhin. Kasama na siya sa buong cycle ng mga produkto sa Eco Store. Kasi naangat namin, binago namin yung brand. Ganun ho yun eh, ang play sa mas mataas. And why do we want you to get there? Para mas mataas yung profit. Alam niyo sa grocery ho, talagang konti na lang yan eh. Konti talagang makuha ninyo. Kasi kung titingnan niyo yung pricing structure ninyo, yung cost ninyo,
materials, labor, equipment, amortized through time, also including your transportation, di ba? Ganon, di ba? May cost price. Yung cost price na yan, bago pumunta sa Manila, lalagyan pa ninyo ng transportation price. Correct? Pagpunta ngayon yan sa store, yung retailer doon, kailangan aangatin din yung presyo. Bakit? Meron silang tubo. Correct? Meron silang pinabayarang 12% VAT. Tama? O, magkano yan? Sapon, tubo mo 30 to 20%. Kasi high-end eh. May 12% ka pa. May expanded withholding tax. 3% if I'm not mistaken. May credit card payment. 3%, 3.5%. Tapos, meron pang expanded withholding tax, 1%. Ilan na yon? Diba? O, ngayon, kung hindi mabibili yung produkto mo kasi hindi siya nakabihis, sayang lahat yan na iaangat ng specialty store. Walang mangyayari kasi hindi mag-move yung product. So, bago pa lang yan, makaangat dito, may cost ng packaging, cost of label. Hindi mo naman makuha yung kung wala kang designer, di ba? Kailangan magaling yung designer. Yung problema naman, ang designer magdi-design ay hindi alam saan pupunta. Ay basta, Natty's Peanut Butter. Natty, ganun yung design. Eh sabi ko, ba't ganun yung design? Di ko alam, ma'am, kasi ginawa ko ng designer. Yung designer naman, walang alam kung saan pupunta. Medyo mahirap eh. Kasi ang daming mga detalya na kailangan tignan, nahahawakan mo yan hanggang dito. Pagkain pa lang yan. Okay? What happens now for the non-food? Design. Kung fashion, iba na naman. Diba? So, we will go more into this with the actual products, but I just want you to listen and see and give me reaction kung okay ba yung unang segment na to. Okay? It's a talking video, no? So obviously, hindi a-adlib na ako, okay? Never mind. Meron kaming complete set yan about everything from beginning to end. Costing, para wala tayong ma-miss out. At nagiging institutional yung pagka-learn. Just to share with you yung proseso namin sa ECOSI Foundation. Yung unang meeting, assessment. Tignan natin yung products mo yan, okay yan, ito, para kung kulang, assessment. Walang iyakan, walang personalan. Okay, ganun yun. Pag na-assess yung produkto, bibigyan ng homework. Why? Because we're gonna bring you up. Homework. Balik, the next meeting or maybe the next day, whatever. Yung walang homework, out. Why? That means wala silang discipline. They were not serious enough. Meron ako nakita mga kababaihan na hindi ho natulog buong gabi para na makapakita sa amin ng sample. Pag mga may ganon, pasok ka na kagad kasi nakikita yung tigas ng kwan mo, ng willpower to be able to want to make it up there, no? So, assessment, second level means nakabalik ka ng homework mo ay nagawa. For example, may nagbigay ng pineapple jam. There's so many pineapple jams. What will make your pineapple jam different? Diba? Mix mo kaya may ginger yan. O, babalik yung sample. Di masyado masarap to. Try again. Hanggang makuha namin yung exact na consistency of pineapple, the tangy, sweet taste of the ginger and the pineapple. Tapos titita namin. Okay? Angat natin to, taster. Maliit lang na bote, wag yung malaki. Aangatan yan. Iibahin yung look and feel. Do we have certification? Wala. Begin certification now. Labeling will say in the process of B5. Para slowly, aangat yan. Okay? So level 2, may produkto, okay na siya, on the way to certification. Level 3, kailangan ng designer kasi meron siyang bag na design. Kailangan niya ng
chef, para makaangat pa siya doon sa deli, para aangat yung presyo. That's level 3. The designers come in. Level 4, the designers and the chefs make their own line with you. Yun ang aming programa para the whole process goes all the way up. I was talking about non-food. Okay, let's look at this. They're all bags. Yeah? SM might carry this because cute siya, maganda siya, recycled ang product. Ito. Pag ginanito mo siya, oops, off kaagad. Okay. 2 markets. You can put this in the Banqueta sale sa probinsya. Okay lang. Magkano to? Kanino to? Walang iyakan. Sige, go. Magkano siya? 200 pesos. Banqueta or provincial market. Bibili kayo kung saan ka? Sa Pasig ka? Okay. So, anyway, bibili nyo ba to 200? Yes. Diba? Yes. Ang tubo mo magkano? Gusto mo sabihin? 100 ang tubo mo. Okay. Okay na rin yan. Marami bang benta? Good. Wonderful. Di, may merkado ka na, di ba? So, continue. Paano natin ngayon iangat ito na maging 700? Na siya ay maging 2,000. Kaya yan eh. Okay? So, magaling siya kasi meron na siya merkado. Continue with this. But, pag inangat mo to dito sa 500 to 700 range, hindi na yung bibilin pag merong ganitong design at ganitong design. No way yan. Why? Ang pupunta dito, young professionals na tumitingin sa internet, tumitingin sa mga magazine, and they have a sense of design. So ngayon, yung kombinasyon na ganito, hindi magwe-work. Bakit? Plastic, recycled, aluminum, made in China. Diba? Made in China. Bakit natin binibigyan ng budget ang China? Ba't hindi natin ilagay sa ating mga produkto dito, di ba? Bakit tayo bumibili ng maliliit na mga beads, ng mga lahat na yan galing China? Yun ang question mark ko sa product development. Forget it. Pag galing China, change. Hindi na yan part of our design. Okay? Ito ba ay recycled? Recycled. Good. Very good. So, ito ngayon, hindi ko ito bebenta sa 500 to 700. No way. Why? Hindi lang tutugma. Meron off. Wala siyang harmony. Walang rhythm. Yung design. Pero, yun kasi kailangan natin ng tulong ng designers. Kaya papasok na yan yung bag designers. Or, ang mga tao na gustong bumili nito. So, for example, ako, hindi ko to bibilhin kung may strap. Bibilhin ko siya kapag ito ay orange lang. Na para siyang clutch. Wala yung strap, wala yung mga kutsi-kutsi dyan na pa-cute. Okay? Why? Because magulo eh. Magulo sa mata, di ba? Okay? So, my next step for you would be develop a product as a bag, just this. Okay? Just this. Without this. Next level, designer comes in already. Kasi magaling dito, magaling ka dito. Pero yung mga components, yung mga zipper, lumalabas ba yan dyan? Hindi yung aangat to sa 2,500 kapag walang mga magandang components. My next question, ano yung storya ng bag na to? Sige, kwento mo. Kwento mo yung bag mo. Saan nyo kinukuha yung recycled materials? Kababaihan bang gumagawa nito? Ikaw na mag-isa. So, ngayon, ilang magawa mo sa isang araw? Ang nagagawa ko po maghapon hanggang gabi po, mga 6 pieces po. Okay. So, kung may order ka biglaan 1,000 at kailangan in 1 month, kaya mo? Magtatawag po ako ng kasama ko.
Ayun. So, may time ka na ng training na kailangan bubuksan, di ba? Para dito sa merkado na to. Okay? Anong nangyari ngayon kung kailangan may order ka na 2,500 dito in 1 month? Times 2. Di ba? So, medyo mahirap na yan, di ba? Kasi kailangan mo na tingnan yung grupo mo. Yung production schedule, yung materials, yung pagkain, yung labor, yung lahat na business side, kailangan na tingnan. So, pag angat niyan, iiba yung production, iiba yung costing, iiba yung labeling. Right? So, in other words, yung merkado mo ngayon ay dito pa lang. To angat, para maiangat natin to, kailangan mo designer or store. Kasi kung dito lang, paano natin expand unless there's market access? Right? Okay. What I'm trying to say is, we need to see each product for where it is. Because if I met with her, okay, continue this, do this for this market, develop for me this style, for this market. Come back with sample. Okay na siya, order kami. Kaagad, umangat ka. Diba? Kasi may tulong na mga tao galing merkado. Ipalitan nyo ito. Ano yung kailangan ng merkado? Yun ang gagawin ninyo, hindi yung gusto ko. Kagaya ng mga kababaihan dun sa Minsayak, Mindanao. O, ganito yung pattern gusto namin. Eh, ma'am, kasi ito yung gusto namin. Sabi ko na nga, ito na ang gusto namin eh. Pwede ba lesson yan? Pero ma'am, ganito, alam nyo, gusto ba kayo mag-order kami? Kasi kung gusto nyo kami mag-order, ganito yung gusto namin. Parang sabi ko, o-order na nga kami eh. Hindi kasi ma'am, ito yung gusto. So, change everything. Hindi yung gusto nyo. Ang gusto ng merkado. Okay? Oh, another one. Sorry, we're very really talk. Meron mga umiiyak dun. Bakit humami nila akong napasok sa Great Woman? Okay. Ilang beses na kita binigyan ng chance. Nasaan yung sample? Ma'am, kasi. Kaya nga, hanggang makita ko, paano kita papasok? Diba? Ganun lang yun eh. Business ho to, hindi PT. Hindi tayo pwede magpa-PT. This is about success because of hard work and collaboration with the people who can help you. Kami ho yun. Yeah, but what I'm saying also is we need a program because we're seeing the success of that program. Sa launch ng one brand, for example ito, ano yung brand mo? Gawa ni? Gawa po ng straw. Ha? Okay, straw. O yun. So that's why the market is provincial pa rin. Hindi yan makakaangat. Kasi ho yung laro dito sa Manila ay brand. Anong gusto nyo? Pepsi or Coke? Oh, di ba? Pepsi, Coke. Jollibee, McDonald's. Oh, buti na lang Jollibee. Ako, Pinoy yun. Okay? So meron ho yung branding, na tawag na branding, na hindi ho namin maituturo masyado. Kailangan ho kaming gagawa nun, yung merkado ho ang nagsasabi sa branding. Pero meron dun scientific process, paano natin iaangat yon. Doon ako. Doon ang aking sasabi na, maski okay, change to. Hindi mangyayari. We need to come to a program na pwedeng iangat. Okay? Kasi, if not, then you will keep staying there in the province. Okay? Pero maganda, ha? Don't get me wrong. Maganda. Pero yung production mo ngayon, 6 a day. 6 times 30 equals 100, maybe 180 max. So, hindi ka naman makakabigay para sa SM. Di ba? Ang magbibigyan mo lang, isang store. Why? Pag order nito, you need at least 12 pieces sa store. If the store has 5 branches, 6 pieces in 5 branches each equals 30. Isang bag, 1 SKU, 1 bag.
So you have 30. Hindi ka naman pwede mag-isang style lang. Diba? So, pag-angat natin, ang daming bagong matuturuan at kailangan ma-learn. No? And that one needs our joint collaboration. Okay? O huwag ka umiyak ha, kasi maganda yung handiwork. Yung design, well, depends. O, ito rin. Sa'yo rin to? Is this recycled? Recycled rin mo to? Recycled rin to. So, lahat recycle. Okay. Design principle. Kapag plastic, do not ever put sparkle. No way. Ha? No way. So, if you have natural material, do not put glitter. Kasi nga natural na nga eh. Okay? Natural material. So, hindi siya nagtutugma. Again, design mo yon. So, kung kinuha mo to, at ito lang, nawala ito, okay na siya. This will stay here in this market, without the silver, without the strap, will go to the 500 level, and especially kung may story ka dyan, aangat pa yan. What do I mean by the story? Ito yung aking kwento nung first year ng Eco Store. Gumagawa yung isang babae ng crochet out of recycled bags. Mga plastic SM bags, recycled lahat yun. Crochet na. Pero ang story niyang ganda. Kasi she was a mother at 42 years old, a mother with 6 children. Buntis siya. 7. She lived with her mother and her grandmother in a house with all her children. Tapos, ang asawa niya lang, tricycle driver, yun ang nag-work. Medyo asawa, parang ano ba, ako na nga lahat, ganyan-ganyan. Anyway, nag-join mo siya at nag-crochet. We knew her story, inangat namin. Dinagay namin yung story niya. Sa lahat na binenta namin, sa bags niya, sabi namin, ito yung story niya. Binibenta namin yung bag niya, 800 to 1,000. At yung tao, bumibili. Uwi siya ngayon, nilalagay niya yung price tag on her broken mirror sa banyo. And everything, every time she placed a price tag, food was going to the table. Yung kanyang stand, umangat. Taas noo. Buti siya. Nagsasmile at nagtrabaho. At ang asawa niya ay tumahimik. Kasi she was empowered for that. Kung kikwento namin yung bili lahat ng bag niya. Pero hindi kami nagbobola. Kasi yun ang totoong story. You see? So, when the story is brought with the product, and the product is beautifully handmade, nice skills, then we play with what we call perception pricing. Okay? Bago tong term, perception pricing. Kasi, kung nandito ka, yung presyo mo, 50%. Madam, tubo mo 50%. Yung tubo mo 50%, excuse me, madam bag. Kung 100 yung cost, yung tubo mo ay 100 pesos din, 50% yun, di ba? Ano yun? Meron operation, material, ano? Kasama na lahat yun? Oo. Sa labor, sa material, sa rent, may renta ka? Ayun. Lagyan mo ng renta. Oo, di ba? So, kulang ka na. Ano pa? Then, may 50% ang taas. Para yung profit level mo yun. Di ba? Okay. In perception pricing, you can price it anyway. Depende sa ano kayang gustong bilhin ng merkado na ito, na mataas. At aangat ka, pwedeng 100%, 200%, 300%. Kung may bibili ng 400%, bibili niyan. Doon ho kami naglalaro. Pero ang dami ho mga moving parts yan eh. Ano yung material mo? Yung material ko, kinuha to sa mga recycled, it helps the environment, you know? Yung mga basura dyan, kinukuha namin. Sa pagkukuha ng basura, binibigyan yung mga tao ng trabaho.
Ngayon, ang skill ko, ako ho ay single mom. I don't know if you're a single mom, pero, may kwento ho, may kwento. Lahat yan may presyo. Doon sa merkado na iba. Pero dito, basta, 50 pesos ang tubo, hanggang doon, kasi wala akong ma-play. No? Ma-play. Sa grocery, ganun yun din. May percent lang, hanggang 30% maybe. Fixed. Maramihan kailangan, di ba? So, what I'm trying to share here is, okay lang kung nandito na kayo. Don't stop. But to get up here, it needs a different combination. Kasi, mafo-frustrate ho kayo, kagaya nito. Pwede na rin bilhin ng SM Kultura, maganda yung quality, okay yung color combination, di ba? Magkano ito bibili yung mga kababaihan? Mga how much? Magpa-perception pricing tayo, How much is this? Bibili mo 250? 400? O, iba na. 250. Kanina to? Kanina to? Magkano to? 200. Okay. Right. So, if this is 200, saan yung merkado mo? Tinesting ko na po yan sa trade fair sa Orgulyo po. Nabibenta po yan ng 250. Dito po sa pag hindi ko po trade fair, 200 po. Okay. Sabihin na natin 200 sa trade fair. Okay? Retailer ako. May store ako, di ba? Nasa mall, may electricity, may mga sales girls, may guard, may credit card, ay gano'n, di ba? So ngayon, yung 200 cost na yan sa trade fair, kung dadaling ko to sa store, iaangat ko ano ba yung aking profit level, meron akong VAT, may expanded withholding, ito na naman tayo, 1% tax on the expanded withholding, 3% on the credit card. Wow. So this is gonna come out close to 450. Okay pa ba? 450? Dito ako bebenta sa kanya. Di ba? Bebenta ko to sa akin, pero bebenta ko to sa kanya. So, ano kaya yung profile niya na gustong bumili ng 450? Siya ba ay young? Gusto ba ng color na to? Yes, di ba? Kasi you can use it for anything, no? Natural siya. Ano ba yung profile ng market na yon? The markets up here, ang mga bumibili dito, napaka-discriminating ho nila. Yung titingnan nila yan, ay nako, naka-velcro lang pala, oh. So, pwede ko itong gamitin pang beach, pwede rin pang shopping, di ba? Kasi maganda naman pagkagawa eh. Pero I'll suggest to you, huwag ka magawa ng velcro. Napapa-cheap ka agad doon sa angat na market. Also, a lot of the details will be looked at. Yung handiwork niya ba ay okay? Baka naman mas maganda kapag ito ay nagiging cloth na. So, iangat ko ngayon sa 2,000. Ano ba yung gagawin ko dito? Papalitan ko to, gagawin ko cloth. Lalagyan ko ng cloth na umaangat na maarte daw siya. Okay? Baka palitan ko tong handle to something that is stronger and have cloth. Then I can sell 2,500. I'll sell it in Landmark, maybe, or in a boutique. Okay? So, you see the leveling? Pero ang gumawa siya pa lang. Right? So, if we're gonna stay with you, we give you a designer, continue this. Oy, my order sa SM. Continue this, but can you make 24 pieces of high-end? Biglaan may tatlo na yung merkado niya sa bag na to. That's how we should think. Okay? Let's go. I'm using fashion because nga, lahat tayo gustong gumawa ng bag eh. This one has been the design since 30 years ago. Walang iyakan. Mataray ho talaga ako. Pero, it's with the cause. That is why I pinagtaray. This is a design 30 years ago. I have na. Bibili mo siya. O, yung isa gusto mo, no? O, di ba? Parang
Meron na mga choices yung ating audience dito. Okay, so that's the fashion side. And it's the same with handicraft. It's the same with textile. Ibang designer sa textile o ibang designer sa handicraft. Ibang sa bags, ibang sa mga dito linalagay. Fashion accessories have different designers. And there are trends. Okay, ano ba yung trends? Fashion is decided 2 years in advance by a foreign market. We don't even think about it here. Kasi American kwa natin colonialism ba? Gusto natin yung nakikita abroad or na ginagamit din ng mga Brad Pitt, mga Angelina Jolie, mga ganyan. Diba? So, the fashion is dictated by a foreign land na pinaplano yan 2 years in advance. So, if you're in the fashion business, you should be making now something to be sold next season or 2 seasons. Mahirap po yan kasi kung hindi natin alam yung global market, mahirap. Okay? So I tell people creating bags, this will stay in kultura. Okay lang. But to get it into a fighting chance in a higher market would mean a designer joining. Okay? Let's go to the food products. Again, you need to know saan ako pupunta. Lahat ito ay pupunta sa grocery. Correct? Now, okay, Sukang Iloco. Ito ay grocery talaga. Sukang Iloco. I don't want to go into the labeling because ang dami-daming pwede i-share at you might all get confused. So, very general na lang sa packaging. Sukang Iloco like this will go to the grocery. It's okay. Ganito. Pero marami talaga yung Sukang Iloco. Ang tawag dito ay commodity. This will just become a commodity. Maski si Uncle Tom, maski si Tita Jane, maski Del Monte, okay lang yan. At the end, kailangan ko suka. Ano pinakamura dyan? Ano yung kilalang brand? Yun ang bibilin ko. Okay? Ganun ho yung laro sa commodity. Paano ko kaya iaangat to sa deli? Palitan kaya natin yung Uncle Tom. Yung pangalan ng brand ay Uncle Tom, pero Sukang Iloco. Off, di ba? Uncle Tom is American, Sukang Iloco is Filipino. So the brand is confused. Di ba? But let's not go there. Kasi ho, branding, totally different world ho yan. Kwento ko na lang, kasi kung iisa-isahin ko yung mga nangyayari, kwento ko lang mga experiences ko lang, ha? Doon ako sa Iloilo, nagtulong ko sa kanya ang DTI. Ano ba yan? Sabi ko, ma'am, ito ho ay Lipote wine. Last 5 minutes. Okay. Okay, Lipote wine. Sabi ko, ang pangit naman ang pangalan. Ma'am, paki-taste test. Buksan mo, paki-taste test mo sa lahat. Lahat ng mukha ay... Sabi ko, hindi ako nag-taste test, ha? Sila yung merkado mo. Tingnan mo yung mga mukha nila. Paano naman yan? Sabi ko, ma'am, kasi sabi ng DTI, wine. Hindi tayo aangat yan kasi abroad, pag sinabi mong wine, French, Italian, iba na yung merkado dyan. Ano yung meaning ng Lipote? Ma'am, blackberry. Papalitan natin. Sabi ko, gawin natin the Philippine Blackberry Liquor. Sabi niya, oo nga ma'am, no? So, biglaan, liquor has a whole line of its own. Philippine Blackberry, maiintindihan ng foreigner. Maiintindihan mo rin, di ba? Kasi parang, Lipote, ano ba yan? Hindi pa sexy. Lipote, wine. Parang labo. Okay? So, ang ginawa namin, pag wala na akong trabaho, magiging stand-up comic ako. So, ginawa namin, sige, angkat pa natin, liitin natin yung bote. At gawin natin also vinaigrette. Okay? So, yesterday, I was with a Canadian ambassador and he was showing me the Philippine Blackberry vinaigrette. And sabi ko kay Juan, taga-Naga siya, uy, nandito ka na sa table ng Canadian ambassador. But it's now called the Philippine Blackberry Vinaigrette. You see? Pareho lang yun, ha?
Pinalitan namin yung bote para mas mahal, maliit. Kasi magte-taste test muna tayo sa pagkain, di ba? Ang tao, kapag nandito sa merkado na ito, gusto mag-taste test. Tasting. Hindi ka makaka-taste test masyado sa grocery. So dito naman, taste test nila, pag-uusapan nila yan. Do you know what Philippine blackberry is? Ganun pala yun. Trial nila yun. Yun ang magic na gusto mong mangyari sa produkto na nakaangat. Pero gawa pa rin siya ng reporter kasi may market daw siya doon. Bahala ka, sabi ko, okay lang. Pero pagdating mo dito sa Manila, hindi ko bibigay yung Great Women brand kung ganun pa rin. Ma'am, okay lang kasi may merkado. Okay lang. Pero gawin mo ngayon to para sa amin. So ngayon, ganun yung production niya. Okay? So, kasi ang topic na binigay sa akin, yung itong 1 year. Very hard. Who to talk in 1 hour? What is 1 year's work? Okay? So, I will try. Very quickly. This one. Okay, let us look at Edlin. This is all the same peanut. It's commodity, right? It will go to the grocery. May bifad ka na? Okay ka na? So, okay, good. I'm gonna raise you up. Raise you up. Kashoy, peanuts. Pag tinignan mo yan, mukha silang hindi isang pamilya. Di ba? Hindi siya nag-merge. Problema nga minsan, ang packaging, ang availability ng packaging, di ba? Mahirap hanapin, no? But if you look at something like this, I would just choose one packaging. Maybe this kind. Fix the label. Forget the others. You have cashew and peanuts. One label. Fix the label with Edlin and go to the market with it. Grocery. But, if I were to say, you know, Edlin, baka pwede mo itong gawin trail mix. Hanap ka ngayon ng anong pwede mo i-mix with your peanuts. Or, can't you mix cashew and peanuts together? Peanut mix. Right? Now, taga saan ka? Taga saan ka? Okay, what's the story about this? So it's carry over. So there is now a process of planning your brand. That's where you are. I don't know how it tastes, but it's peanut. So how much different can peanut be? But what if you made chocolate-covered peanuts? That's your homework to me. Chocolate-covered peanuts. What if you made cinnamon-covered peanuts? Your variants shift and change. You mix it now with dried fruit. Sino ang may dried fruit dito? Pinya, banana, dried fruit. Mix mo with peanuts. The two peanuts, you have a trail mix. Alam mo yung trail mix sa mga foreigners, yun ang kinakain na for breakfast kasama ng oatmeal or linalagyan ng gatas or yogurt. Yun eh. Import lang tayo ng import. Ba't hindi ka gumawa ng ganyan? Para makaangat yun ng Edlin's nutty. Let's change the name. You know? It has to be different when it gets up. Pero okay lang kung may merkado ka now. Okay lang. Just have to fix this a little. Shea oil. Ano ba yung shea oil? Ano made of what? Ang massage oil is Yes, ma'am. Mainly medicinal plants like lemongrass, aloe vera, malunggay. More than 50 kinds of leaves of Okay. herbal medicine. This market is for province, di ba? Kasi tingi, okay lang. Yan. To get this to a different level, we're gonna have to make a whole new branding process. Check. Check pa yan. Mag-market check tayo. Ibigay mo sa isang guy, isang young girl, mag-market check para amoy ba maganda. Body care is very hard because there's so many international brands coming in. No? So to be able to get this, may mga BFAD yan because this is skin eh. Ma'am, sa B5 po on processing na Meron ka siya. ng process. So, DOS tested na po siya. Well, we're gonna have to change your look and feel if you want to get it higher. Because it will stay in the grocery. It won't go anywhere else. We're gonna have to romance it if you want it to get higher. No? Totally different ball game one. But again, that's in the help of what the market wants. Okay? Kasi ang daming herbal.
But what is unique about that herbal? Another last kwento. Doon sa Quezon, merong mga grupong kababaihan na nagpa-taste sa amin ng katbon jelly. Ano yan? Never heard. None of us knew. Ano ba yung katbon na yan na jelly? Ma'am, ito yung mga parang maliliit na fruits na nandun lang sa rainforest. Dito ho lang yan nakikita. Sabi ko, dapat ito meron tayo kasi walang merong ganito. Pero ang story na unique siya, doon lang sa kanilang rainforest, yung mga kababaihan ang kumukuha, talaga naging great woman product siya. Right away. Kasi unique to the area. So if you are staying somewhere, what is unique about that? So we can raise it. Yun ang mga key. Akin, hindi. Yung torta kasi, isang week lang yun, no? Or less. Yung shelf life. 1 week. Okay? So, ang market ko talaga doon lang sa area. Hindi mo yan mapapadala dito unless may refrigeration. You see? So, you'll have to stay in one place. Torta is local to the area, and do you have a sample? If you have if dadalhin mo yan sa Manila, mahirap kasi 1 week lang yung shelf life. So, masisira yan sa delivery, sa ganyan. So, it will have to be... Sa aming apat, ako lang ang hindi gusto. Yung iba, gusto nilang iyan. Tumalas ka na. So, advice ko Tumalas ka na, gumawa ka ng sarili mo. Diba? Kasi yung produkto is okay lang yan for the region, kung may market ka doon, okay lang. Like this, So, this is torta, but the thing is, shelf life is only 1 week. So there's no way this will come to Manila ho. Or it will not even go to the next province kasi masisira yan. So, continue this there. But I can't even tell you to change the packaging because we're not going to transport the torta. Did not follow. Actually, we are by the DTI to make the same branding, but I said no. The DTI, every time I go to the region and say, sino nag-design ito DTI? Alam ba ng designer kung saan pupunta? Hindi ho, ma'am. Pinadala lang ho. Yun. Sinabi ko na yun sa kay secretary. So, the reason we're doing this is because it needs a program. Hindi ho pwede padala ng designer kung hindi alam ng designer saan pupunta. Hindi pwede. Tapos, aside from that, critic kay Edlin, ha? Si Edlin, ang brand niya ay Bright, di ba? Big. Makita mo agad. Makita mo rin yung peanuts. Maybe, kasi ang design ay hindi clear. Yung peanuts ay medyo yellow. Yung greaseless, naduling na ho kayo. Di ba? So, if I were to put this in the shelf, like this, anong una nyo makikita? Peanuts. Therefore, Edlin, you don't need to put your name. Because you're selling it as a commodity. You don't even need to go branding. Peanuts, mas maliit, Edlin. Because you're working on the branding of commodity with this one. When you see Coca-Cola, what do you see? Coca-Cola. Diba? When you see Jollibee, you see the B and the Jolly. You don't see hamburger, you don't see ganun, no? So, 2 ways of positioning. Commodity, peanuts, rice, sugar, cocoa. Lahat kailangan yan We need to buy sugar, peanuts, cocoa. So you don't need to brand in the grocery so much. But the moment you begin to want to sell on a higher level, that's when we play with branding, which is another totally different thing. But ito, for Edlin, you want to do your repackaging, slowly get away from Edlin, come out with soy nuts, peanuts. Dapat yellow lahat. Iba-iba yung style, ng font, iba, naka-itals, naka-straight, One look and feel. So that's why this will need to go through a real, serious packaging design kung gusto niyang umangat. Okay? You understand where I'm coming from? One last question. Isa po sa unique product ng Quezon, ang Uraro cookies po. Yun po ma'am, ang sample. Bali, ang po niyan, sensitive po. Ngayon, ang problema namin, yung packaging, kung ano po ang pwede ninyong may advice.
your box is okay, the box, okay? But the way you wrote everything here, I have to look at Alodia, tapos Katanduan, then Home Deli, then Ularo Cookies. Tanawan po. Ay, nahihilo ako. Kasi yan, ma'am, bali bagong bigay po sa amin ng DOST. At saka Saka yung po ng DOST, ha? Sinabi ko na rin yun sa DOST. Ano ba kayo? Hindi kasi nila alam ang market. You see? You need to design it from the market. So, gusto nyo ba for children to or for lola? Kasi iba yung picture nilalagay natin dyan kung pang children or sa lola. Right? Tapos, pag pag tinignan nyo, sabihin mo sa akin, anong nakikita nyo kaagad? No, I mean to say, what you see cookies, you see Katanduan. Oh, di ba? So forget your name. Bali, ang original packaging ko, ma'am, yun yung naka-plastic po. Yeah. Sinisend ko lang po yan bago so, na nag-doble ka packaging. na ang presyo mo sa plastic, sa ganon, full color, die cut. Wow. Ubus ko na sa plastic, sa packaging lang. Mahal niya na, die cut, may plastic pa sa loob, may papel-papel ka pa dyan. Change. You get plastic, food grade quality, bigger, put everything inside. It will not get broken naman if it's in a specialty store. But if this is going to a grocery, this is what you're gonna have to use. Because this will break in transportation. Magka-crumble to eh. Oo, natutulog na po. So, I would end up with this one or two colors only para hindi sobrang mahal yung printing. And then, yung dyan sa loob, wala nang plastic. And wala nang ganito makalto. Flat. Okay? So, I have to go now. Thank you po. Dan said, that's the last one. Dan, can I ask one more? Okay. Yeah. Super last, super. Yeah, sorry Sorry. Ma'am, gusto ko sana makuha yung kasi usually sa amin ng mga ng mga producer yung naintindihan ko sa natin ngayon na minsan hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasi na yung sa bag, doon lang kami sa 200. Or sabi nyo naman, dapat pupunta kami. Minsan confuse kami. Sabi sa akin, ano mo yung packaging mo para tumaas, di ba? O sabi ko naman, nandito lang ako, kontento lang ako rito. Pero minsan, siyempre, may nagpupo sa akin na, dapat ganito yan, dapat mo itaas. And one last thing, ma'am. Yung suka Ilocos, ma'am. Ano ba palagay niyo dyan? Pwede pa ba tumaas yan o dyan lang sa level niya? Lahat ng produkto pwedeng tumaas. Hindi, ma'am. Ano ba yung specify natin? Yung suka Ilocos lang. Yung dalawa. Si Uncle Tom? Uncle Tom has chili. How can Uncle Tom have chili? Hello? Hindi pwede yan si Uncle Tom. Kasi Uncle Tom is American, di ba? O anong connect na sa Ilocos? Masisihan tayo mag-discussion itong... Mahirap po kasi sinabi ko na mahirapan ako. Ang dami kong sasabihin eh. Okay. Okay. Ending. Thank you very much. Thank you, Jerry. Thank you.